Olivia's POV. Olivia! Olivia! Narinig ko ang malakas na pagtawag sa akin ni Gabriel sa labas ng pintuan. Ilang saglit lang ay bumukas ang pintuan at nag-aalalang pumasok ito. Nagulat ako nang bigla na lang siyang yumakap sa akin nang makita niya akong nakatunghay sa lalaking nanloob sa bahay ko na nakahandusay sa sahig. Thank God, you're okay? Anong nangyari? Bakit may nakabagta na tao sa labas? Anito, mga masasamang tao sila. Pinagtangkaan nilang buhay ko, kaya lang hindi sila nagtagumpay. Ani ako rito. Halika Gabriel, dalhin natin sa ospital ng laking to at baka matuluyan pa. Kailangan ko to ng buhay para malaman ko kung sino ang nag-utos sa kanila na paslangin ako. Dali-dali namang kumilos si Gabriel. Binuhat nito ang lalaki palabas at isinakay sa sasakyan para dalhin sa ospital. Pagdating sa ospital, ay agad na ipinasok sa emergency room ang lalaki. Are you okay, Olivia? Hindi napigilang tanong sa akin ni Gabriel. Tumangulang ako at hindi nagsalita. Hanggang sa maya-maya ay lumabas ang doktor at ibinalitang ligtas na ang pasyente. Saka pa lang ako tila nakahinga ng maayos nang marinig ko ang sinabi ng doktor. Inilabas na sa ER ang lalaki at inilipat sa isang room para makapagpahinga ng mabuti. Nag-dinner ka na ba, Olivia? Tanong ni Gabriel. Hindi pa. Maikli kong tugon. Hindi ko na sinabi rito na nag-early dinner kami ni Dio sa labas. Dahil alam kong aasim ang mukha nito kapag binanggit ko pa ang pangalan ni Dio. Pareho kasi sila ni Dio na allergic sa pangalan ng isa't isa. At isa pa, tila biglang natunaw ang lahat ng kinain ko kanina dahil sa nangyari. Let's go, mag-dinner muna tayo. Hindi na nito hinintay na sumagot ako at kinuha agad ang kamay ko bago lumabas sa kwarto. Magkahawak ang aming mga kamay na naglakad kami palabas ng ospital. Hindi ko mapigilan ang bahagyang mapangiti. Ganito palang pakiramdam na maglakad na kahawak kamay mo ang lalaking mahal mo. Masarap sa pakiramdam ang kilig na hatid sa akin na kahit kailan ay hindi ko naramdaman sa ex-boyfriend ko. Sa isang malapit na restaurant lang kami nagpunta ni Gabriel dahil kailangan kong bumalik agad sa ospital at baka magtangkang tumakas ang lalaki kapag nagising. Maraming salamat nga pala sa tulong mo, Gabriel. Dahil sa iyo nakaligtas ang lalaking yon. Ano nga palang sadya mo sa akin at nagpunta ka sa bahay? Gusto lang kitang dalawin, Olivia, at muling kausapin. Ani Gabriel na biglang tumiim ang pagkakatitig sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang at biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi nito. Oo pala, pagkatapos nating kumain ay gamutin natin yung pasamo sa leeg. Sino bang may gawa niyan? Ang lalaking yun ba? Mabilis akong tumango. Sana naman ay magsalita ang lalaking yun at hindi ako pahirapan sa pagtatanong. Sana hindi ko nalang dinala sa ospital ang peste na yun. Hinayaan ko nalang itong pumanaw. Nakatiimbag ang nawika ni Gabriel habang nakatingin sa leeg ko. Kung hinayaan mo siyang pumanaw, wala akong ma-interrogate tungkol sa kung sino ang nasa likod ng pagtatangka nila sa akin. Ani ako rito. Hinawakan ko ang isa nitong kamay na nakapatong sa mesa at mahigpit na pinisil. At sana okay lang naman ako. Hindi kumibos si Gabriel at ipinagpatuloy na lang ang ginagawang pagkain. Pagkatapos naming mag-dinner ay bumalik na kami sa ospital. Sinamahan muna ako ni Gabriel na ipagamot sa doktor ang pasa ko sa leeg bago kami naglakad pabalik sa room ng lalaki. Sa kabilang banda, Olivia, tama na yan. Nakailang baso ka na ng alak. Hindi mo masasolve ang problema mo kung idadaan mo sa pag-inom. Pigil sa akin ni Gabriel sa tangka kong paglagok muli ng alak. Gusto kong lunurin ang sarili ko sa alak dahil baka sakaling pagising ko bukas ay hindi na ulit mangyayari na maiisahan ako ng kung sino mang kalaban. Huwag mo kong pakialaman, Gabriel. Umalis ka sa tabi ko kung ayaw mo kong makita na umiinom ako ng alak. Singhal ko rito. Dahil sa kalasingan ko ay mukhang sa kanya ko pa yata maibubuhos ang galit na nararamdaman ko ngayon. Lasing ka na, Olivia, kaya iuuwi na kita sa bahay mo. Adiya sa akin at mabilis na inagaw ang baso ng alak ng tangka ko itong inumin. Ano ka ba? Akin na yan. Kung gusto mong uminom, bumili ka ng sarili mo. Mayaman ka naman, di ba? At saka, bakit mo ko hihahatid sa bahay ko? Kaya kong umuwing mag-isa. Mag-isa ako nagpunta rito, kaya mag-isa rin akong aalis. Inis na sabi ko rito. Pwede bang wag mong pairalin ang kapilyahan mo, Olivia? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam mo namang hindi lang buhay ko ang may nagtatangka, kundi ang buhay mo rin. Paano kung pagtangkaan ka nila ulit? Pag sobrang lasing na lasing ka na. Kaya mo bang ipagtanggol ang sarili mo laban sa kanila? Ani Gabriel na tila nauubusan na ng pasensya. Sino bang nagsabi sa'yo na mag-alala ka sa akin? Ano ba kita ha? Inis na tanong ko din sa kanya. Tawagan mo si Dio at papuntahin mo rito. Gusto kong siyang maghatid sa akin pauwi sa bahay ko. Siya lang naman ang taong nakakaintindi sa akin eh. Maya-maya ay biglang dumilim ang anyo ni Gabriel
at napatiimbagang pabago muling nagsalita. No way, Olivia! Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang maghahatid sa'yo pauwi sa bahay mo, okay? Mula sa tila maiiyak na ekspresyon ay bigla na lang akong napangiti at tinitigan ko ang gwapong mukha ni Gabriel kahit na madilim ang anyo nito at halatadong galit. Obvious kasi ang selos na nakikita ko sa mukha nito at natutuwa akong makita na nagsiselos ito sa kaibigan ko. Bakit ganyan ang mukha mo? Nagsiselos ka ba kay Dio? Nakangiting tanong ko sa kanya. Tama ka, Olivia. Nagsiselos nga ako kay Dio dahil gusto kong mas pinagkakatiwalaan mo ko kaysa sa kanya. Gusto kong mas dumepende ka sa akin kaysa sa lalaking yon. Gusto kong mas matimbang ako dyan sa puso mo kaysa kay Dio. Dahil sa kalasingan ko, ay bigla akong ngumiti ng matamis at walang sabi-sabi na ipinalibot ko sa leeg nito ang mga braso ko. Talaga? Nagsiselos ka sa kaibigan ko? Bakit ka naman nagsiselos sa kanya? Saka nagbago na ang isip ko. Gusto kong ikaw na maghatid sa akin pero hindi sa bahay ko. At saan mo naman gustong umuwi? Ani Gabriel na tila nanunukso ang tono at anyo. Gusto kong matulog sa hotel. Ihahatid mo ba ako doon? Game naman na sagot ko sa kanya. Mukhang tinakasan na yata ako ng hiya sa katawan dahil nakakaya kong makipag-usap rito na tila nakikipaglaro ako sa apoy. Okay, let's go. Ihahatid kita sa hotel kung gusto mong doon matulog. Ngumiti ako ng matamis pagkatapos ay bigla akong tumayo. Ngunit pagtayo ko ay gumewang ako at muntik nang matumba sa sahig. Mabuti na lang at mabilis akong naagapan ni Gabriel. Pero sa halip na mapahiya ay natawa pa ako ng malakas. Mukhang umiikot na yata ang mundo ngayon ah. Natatawang komento ko habang nakahawak sa balikat ni Gabriel. Dahil hindi na ako makapaglakad ng maayos ay binuhat na lang niya ako palabas ng disco bar. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Pero nagising ako nang inilapag ako ni Gabriel sa kama. Nang akmang lalayo na ito sa akin ay mabilis kong ipinulupot sa leeg nito ang mga braso ko. Bakit ang gwapo mo yata ngayon, Gabriel? Muling namungay ang aking mga mata sa pagkakatingin rito. Olivia? Tila nahihirapang sambit nito sa pangalan ko. Hagkan mo ako, Gabriel. Make love to me now. Talagang wala na ako sa tamang katinuan. Ngunit sinusunod ko lang naman kung ano ang sinasabi ng aking puso. May tama naman ako ng alak, kaya bukas pagising ko ay sisisihin ko na lang ang alak sa anumang mangyayari sa amin ngayon. Olivia, pinahihirapan mo ko. Stop it now at baka hindi ko mapigilan ng aking sarili at tuluyan kitang angkinin gaya ng inuutos mo sa akin. Pero sa halip na sagutin ko ang sinabi nito ay hinila ko pababa ang leeg nito at ako na mismo ang unang humagkan sa kanya. Sa umpisa ay hindi kumilos ang mga labi ng binata na tila ba nabigla ito sa ginawa ko. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas ay naramdaman ko na ang pagtugon nito sa hagkan ko. Hindi ko napigilang mapasigaw ng mahina nang bahagya nitong kinagat ang pang-ibaba kong labi. Maya-maya ay pinakawalan nito ang aking labi at tinitigan ako ng matiim habang pareho kaming hinihingal. Mahal kita, Olivia. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang pagnanais kong sakupin kita ngayon. Pero hindi ko itong magagawa sa ganitong kalagayan mo. Nahihirapang sambit nito sa akin. Shut up and kiss me, Gabriel. Make love with me, please. Mariing pakiusap ko sa kanya. Tila naman ang sinabi kong iyon ang tuluyang nagpapatid sa maikling pisi ng pasensya na natitira sa binata. Muli nitong sinakop ang labi ko. Hindi nagtagal ay isa-isang tinanggal ni Gabriel ang aming mga kasuotan at mabilis itong sumalakay. Malalakas na sigaw naming pareho ang maririnig sa buong silid. Ngunit wala kaming pakialam kung marinig pa kami ng ibang tao sa labas. Ang mahalaga lang sa amin ay ang mairaos namin ang matinding pangangailangan ng aming mga katawan na kay tagal naming pinigilan. Olivia, anas ni Gabriel habang naglalakbay ang labi at kamay nito sa aking katawan. Gabriel! Tila nang hihina ko namang tawag rito kahit wala naman akong sasabihin. Pakiramdam ko ay sinisilaban ang buong katawan ko. Bawat bahagi kasi ng katawan ko na dinadaan ng labi nito ay nagiiwan ng hindi maipaliwanag na init. Isang malakas at nasisiyahang sigaw ang kumawala sa aking lalamunan nang bumaba ang mga labi ni Gabriel mula sa pinakaiingatan kong kayamanan. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako dahil sa ginagawa nito. Gusto ko siyang tawagin at pahintuin sa ginagawa. Dahil baka tuluyan ako mabaliw sa ginagawa nito. Pero may bahagi naman ng katawan ko ang ayaw siyang pagtigilin. At nanalo ang huli. Hinayaan ko itong baliwin ako sa kakaibang ligayang nararamdaman ko. Hanggang sa kusa na lang itong bumitaw at muling umakyat pataas sa mga labi. Nang maramdaman ni Gabriel ang aking kahandaan, ay saka pa lang nito pinag-isa ang aming mga katawan. Nang magsimula ito ay nakagat ko ng mariin ang balikat nito dahil sa sakit. Hindi ko akalain na sa kabila ng ligaya na nararamdaman ko,
ay may sakit din pala akong mararanasan. Ngunit saglit lang ang sakit dahil maya-maya ay pumalit ang hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam. Mabilis ang bawat paggalaw ni Gabriel at pareho na kaming hinihingal hanggang sa sabay naming naabot ang sukdulan. Pagkatapos ng mainit naming pagsasalo ay agad akong nakatulog sa sobrang pagod. Kinabukasan, nagising ako at nakita kong natutulog sa tabi ko si Gabriel na natatakpan lang ng kumot ang kabuuan nito at saka ko lang naalala ang mga nangyari. Ngayon ay wala na ang tama ng alak sa aking katawan. Hindi ko naman pinagsisisihan na naibigay ko kay Gabriel ang aking pagkabirhen dahil mahal ko ito pero hindi sa paraang lasing. Gusto kong matino ang aking pag-iisip kapag may mangyari sa amin. Ngunit nangyari na ang nangyari at hindi ko na ito maibabalik pa. Kaya wala akong magagawa kundi ang tanggapin na lang ito. Natatandaan ko naman na hindi niya ako pinilit at sa halip ay ako pa yata ang nakiusap rito na makipagsalo sa akin. Nakakahiya ka, Olivia. Kababae mong tao. Ikaw pang nakiusap na makipagsalo sa iyo ang isang lalaki. Sermon sa akin ang isang bahagi ng aking isip. Agad kong ipinilig ang mukha ko para mawala ang isiping iyon. Pagkatapos ay nagmamadali kong pinulot isa-isa ang mga nagkalat kong damit sa sahig at mabilis na nagbihis. Napatingin ako sa mukha ng natutulog na binata at sa bahid ng mansya na nasa bedsheet. Napailing na lang ako at walang ingay na lumabas ng silid at iniwan si Gabriel. Sa kabilang banda, pilit kong kinalimutan ang namagitan sa amin ni Gabriel at itinuon ang aking konsentrasyon sa misyon namin ni Dio. Bagamat nagpapasalamat ako dahil hindi ako pinuntahan o di kaya ay tinawagan ni Gabriel para pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa amin, ay may bahagi ng puso ko ang nalulungkot sa tila pang baliwala nito sa namagitan sa amin. Pero kapag nararamdaman ko ang lungkot na iyon, ay mabilis kong iwinawaglit sa aking isip ang bagay na iyon. Kailangan kasi nabuo ang konsentrasyon ko sa aming misyon. Muli naming pinasok ni Dio ang bahay ni Mr. Juko at itinaon namin na umuwi ito sa Iloilo. Mabilis kaming nakapasok sa bahay nito at kaagad na dumiretso sa lihim na silid. Hindi lang pala simpleng secret room ang pinasok namin dahil malawak iyon at may 3 hallway na makikitid ang daan. Maghiwalay tayo, Olivia. Mahinang sambit ni Dio, sabay turo sa hallway na nasa tagiliran ko. Tumango ako at maingat na tinalunton ang makitid na pasilyo hanggang sa makarating ako sa dulo ng kwarto. Idinikit ko muna ang tenga ko sa pintuan para pakinggan kung may mga paggalaw ba sa loob ng kwarto. Pero mukhang tahimik ang loob na tila walang tao, kaya maingat kong pinihit ang seradora para subukan kung nakalak ba ito o hindi. Natuwa ako na matuklasan ko na hindi ito nakalak. Dahan-dahan ko binuksan ang pintuan at tumambad sa akin ng isang babaeng payat na nakatali ng kadena ang isang paa na nakakabit sa gilid ng kama. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ako. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na kung ayaw mong paslang ka ng pesting Abner na yon kapag nakita kanyang nandito. Lihim ako nakadama ng paghanga sa babae. Sa halip kasi na makiusap ito sa akin na pakawalan ko siya at iligtas, ay itinaboy pa niya ako dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ko. Miss Sylvia Villatore? Kausap ko sa babae. Mas lalong nanlaki ang mga mata nito nang marinig ang sinabi ko. Kilala mo ko? Kilala mo ba ang kapatid kong si Greg? Tsaka ang pamangkin ko si Gabriel? Sila ba nagpapunta sa iyo rito para iligtas ako? Mabibilis niyang tanong sa akin. Nang umiling ako ay biglang naglaho ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Hindi ko mapigilan ang makadama ng matinding awa sa ginang. Siguro ay maraming taon na itong nakakulong sa silid na to. Kaya tila mabilis na itong mawalan ng pag-asa na makakalabas pa ito ng buhay sa impyernong kinalalagyan nito ngayon. Hindi po nila ako pinapunta rito para iligtas kayo. Pero dati akong bodyguard ni Gabriel. Isa po akong pulis at may misyon ako rito. Kaya nandito ako ngayon. Pero hinahanap ka ng pamangkin mo si Gabriel. Ngayong natagpuan kita, isasama ko na kayo sa paglabas namin sa bahay na to. Nakangiting sabi ko sa ginang. Talaga? Hinahanap ako ng pamangkin ko? Pero alam ba niya na hindi ako ang kasama niya sa bahay? Ang sabi kasi sa akin ni Abner ay ang matalik kong kaibigan na nagpapanggap bilang Sylvia Villatore na nakatira sa bahay ni Gabriel. Anito, alam po niya na hindi ikaw ang kasama sa bahay. Kaya nga po hinahanap ka ng pamangkin niyo. Mahaba pong istorya. Ipapaliwanag na lang po ni Gabriel kapag nakita na kayong dalawa. Ang importante ay maialis kita sa bahay na to. Naghanap ako ng isang matulis na bagay na maaari kong gamitin bilang susi para mabuksan ang kadenang nakatali sa paa ng ginang. Huwag ka nang magpakahirap pang maghanap ng bagay na magagamit sa pagbukas dahil naroon lang sa likuran ng pintuan ng susi. Pinaglalaroan kasi ako ni Abner. Pinipilit itong ipaabot sa akin ang susi ng kadena at kapag naabot ko ay palalayain na raw niya ako.
Pero sa ikli ng kadenang to, ay paano ko naman maaabot ang susi na yan? Nagmamadali kong kinuha ang susi at muli itong nilapitan. Kapag nagtagumpay kami sa aming misyon, ay makakapaghiganti ka na kay Mr. Juko. Ani ako rito habang inaalis ang pagkakalak ng kadenang nakatali sa isa nitong binti. Sana nga ay makapaghiganti ako sa walang hiyang lalaking yon. Mariing sagot ni Sylvia. Halatado sa boses nito ang kinikimkim na matinding galit para kay Mr. Juko. Nang makalas ko ang pagkakatali ng kadena, ay agad ko siyang hinawakan sa braso at hinila palabas ng silid na yon. Nakasalubong namin si Dio na papunta naman sa akin. Miss Sylvia Villatore? Hindi makapaniwalang tanong ni Dio. Bagamat payat na ang babaeng kaharap nito at tila hindi na nasayaran ng tubig ang balat, ay nakikilala pa rin naman ang mukha nito. Siya nga po pala si Dio. Pagkukumpirma ko sa sinabi nito. May natuklasan ka ba sa pasilyo na pinuntahan mo? Mabilis na tumango si Dio. Naroon sa isang pasilyo at nakakulong ang pekeng Sylvia, kaya pala hindi siya mahanap ni Gabriel ay dahil nakakulong din ito rito. Pagkukwento ni Dio. Walang hiyang babaeng yun? Itinuring ko pa naman siyang kaibigan, tapos itong igaganti niya sa akin? Naluluha sa galit ng wika ng totoong Sylvia. Nasaan ang babaeng yon? Gusto ko siyang makita. Wala na tayong oras, Olivia. Kailangan na nating makalabas sa bahay na to. At kahit na makita pa ni Sylvia ang dati niyang kaibigan, ay hindi naman niya ito makakausap ng matino dahil lang sa ipinagbabawal na gamot ng babae. Mukhang araw-araw itong tinuturukan ng gamot kaya wala na ito sa sarili. Mabilis na paliwanag ni Dio. Aalis na tayo? Paano talagang pakay natin sa pagpunta rito? Huwag kang mag-alala, Olivia. Dahil tama ang hinala natin na narito ang isa sa mga laboratory ng ipinagbabawal na gamot ni Mr. Juko. Nasa dulo ng pangatlong pasilyo ang laboratorio niya. Kaya kapag nakalabas na tayo rito, ay kukuha agad ako ng search warrant para legal na mapasok natin ang silid na to. Tumango ako at pagkatapos ay nauna na akong lumabas sa lihim na silid na iyon. Kasunod ko naman si Ma'am Sylvia. Natitiyak ko na magugulat at matutuwa si Gabriel kapag nakita nito ang totoo niyang tiyahin. Matagumpay naming nailabas ni Dio si Miss Sylvia. Agad namin siyang idiniretso sa ospital para matingnan ang kalagayan niya. Naiwan ako sa ospital para may magbantay kay Miss Sylvia. Samantalang dumiretso na si Dio sa opisina ni Ninong para i-report ang natuklasan nito at para makakuha na rin ng search warrant para makapasok at mahalugog ng mga pulis ang bahay ni Mr. Juko. Habang hinihintay ko naman ang paglabas ng doktor na sumusuri kay Miss Villatore, ay tinawagan ko si Gabriel at ipinaalam rito na natagpuan namin ang tiyahin nito. Hindi naman nagtagal ay humahangos na dumating ang binata. Nasaan ang tita ko, Olivia? Kumusta na siya? Nasa loob pa siya ng emergency room at sinusuri ng mga doktor. Dagling sagot ko sa kanya. Sa gulat ko ay bigla na lang niya akong niyakap na mahigpit. Thank you for saving my Aunt Olivia. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin makakasamang muli ang tita ko. You're really a lucky star to me. Walang anuman, Gabriel. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Saka hindi ko sinasadyang mailigtas namin ang tita mo. Aksidente lang na naroon siya sa kwartong binuksan ko, kaya nailigtas ko siya. Sagot ko sa kanya. Oo nga pala, yung tungkol sa nangyari sa atin. Huwag natin pag-usapan ang bagay na yun, Gabriel. Hindi to ang oras at lugar para pag-usapan natin ang tungkol dyan. Mabilis kong putol sa anumang sasabihin nito. Saka na namin pag-uusapan ang nangyari sa amin pagkatapos naming mahuli si Mr. Juko at maipasok na ito sa kulungan. You're right, may panahon para pag-usapan natin ang bagay na to. Tila napipilitang sagot ni Gabriel. Maya-maya ay biglang nagpadala ng mensahe si Dio at sinabing pinapapunta ako ni Ninong sa opisina para pag-usapan namin kasama ang buong narcotic team ang gagawing search warrant sa bahay ni Mr. Juko. Pasensya ka na, Gabriel, pero kailangan ko nang umalis. Akmang tatalikod na ako nang bigla nitong hinawakan ang braso ko. Mag-iingat ka, Olivia. Bahagya na lang akong umiti at tumango. Pagkatapos ay tuluyan ko na siyang tinalikuran. Pagdating ko sa opisina ni Ninong ay naroon na lahat ng members ng narcotic team at tanging ako na lang ang hinihintay nila para makapagsimula na ng meeting. Halos 1 oras din ang itinagal ng meeting namin bago ito natapos. Agad na kaming pinauwi ni Ninong para makapagpahinga at makondisyon ang aming mga katawan. Bukas, pagdating ng search warrant ay agad naming pupuntahan ang bahay ni Mr. Juko rito. Maraming mga tauhan ng senador kaya kailangan naming mag-ingat. Kamusta na ang tita ni Gabriel? Tanong sa akin ni Dio habang magkasabay kami naglalakad palabas ng presinto. Hindi ko alam, hindi pa lumalabas ang doktor na umalis ako kanina. Sana ay maayos na siya ngayon. Hindi biro ang makulong ng kung ilang taon sa loob ng kwarto. Kapag sa akin nangyari ang nangyari kay Miss Sylvia, ay baka mabaliw ako. You're right, Olivia.
Matapang si Miss Villatore, kaya nakayanan niya makulong sa silid na yon na tanging ang sarili lang niyang kausap. Kaya natiti ako na magiging maayos ang kanyang kalagayan. Sabi naman ni Dio, "O siya, wag na tayong gumala ngayon at magpahinga na lang tayo. Kapag mission accomplished na, saka na lang tayo mag-celebrate." Tama ka dyan, at sana ay magtagumpay tayo sa mission na to. Para maharap ko na ang nararamdaman ko para kay Gabriel at mapag-usapan namin ang nangyari sa aming dalawa ng gabing yon. Dugtong ko sa aking isip. Paano? Mauna na ako. Paalam ko rito. Tumango lang si Dio at kumaway. Nang makarating ako sa kotse ko, ay kaagad na akong umalis. Kailangan kong magpahinga para kondisyon ng katawan ko sakaling mapalaban kami bukas. Kinabukasan, pasado 10:00 ng umaga dumating ang search warrant, kaya agad kami nagtipon para puntahan ang bahay ni Mr. Juko. Tulad na napag-usapan namin, ay 10 lang kami na miyembro ng team ang una nagpakita kay Mr. Juko. Samantalang ang ibang mga ka-team namin ay nasa di kalayuan lang at naka-standby sakaling magkaroon ng laban. Hindi kaagad kami pinapasok ng gwardya, pero nang ipinakita ni Dio ang search warrant, ay walang nagawa ang mga to kundi ang patuluyin kami. Anong kailangan ninyo? Madilim ang mukha na tanong ni Mr. Juko nang maabutan namin ito sa sala habang nagbabasa ng dyaryo. Halatang nabigla ito nang makita kami. May search warrant kami para sa iyo, Mr. Juko. May nag-report sa amin na nagtatago ka raw ng laboratorio na gumagawa ng iba't ibang uri ng ipinagbabawal na gamot. Seryosong sambit ni Dio. At sino naman ang walang magawa sa buhay ang nagsabi sa inyo na gumagawa ako ng mga ipinagbabawal na gamot? At saka, wala akong laboratorio dito. Bakit naman ako magtatayo ng laboratorio sa loob ng bahay ko? Galit na wika ng senador sabay tapon ng masamang tingin sa amin ng kaibigan ko. Malalaman natin yan pagkatapos maghanap ng mga kasamahan ko. Mabilis sa sagot naman ni Dio. Inutusan niya kami na halugugin ang buong kabahayan para hanapin ang laboratorio na tinutukoy niya. Kasama ang 3 miyembro ng team ay tinungo ko ang lugar kung saan ko nakita ang secret room. Pagkarating namin sa secret room ay nagtaka ako kung bakit puno ng iba't ibang painting ang loob ng secret room kung saan naroon ang laboratorio ni Mr. Juko. Kahit ang kwarto kung saan ikinulong si Miss Villatore ay puro paintings din ang laman. Wala kaming nakita ng laboratorio na gumagawa ng ipinagbabawal na gamot. At kahit ang matalik na kaibigan ni Miss Villatore na nagpanggap bilang siya ay hindi rin namin nakita sa loob ng kwarto na itinuro ni Dio. Kahit maliit na palatandaan na ang lugar na ito ay dating laboratorio, ay wala rin kaming makita. Mukhang napaghandaan ni Mr. Juko ang gagawin naming paghalughog sa bahay nito. Nagawa nitong mapalabas na taguan ng mga mamahaling paintings ang secret room na to sa loob lamang na magdamag. Ang bilis itong kumilos, ngunit sino naman kaya ang nagtiprito na may gagawin kaming search warrant sa bahay nito? Sa halip na ito ang mahuli namin, ay kami itong pumasok sa bitag nito. Ano, may nakita ba kayong mga ipinagbabawal na gamot? Wala, di ba? Mga collection ko lang yan. At dito ko itinago para walang magnakaw sa mga paintings ko. Galit na saad ng matanda. I'm sorry, Mr. Juko, sa ginawa naming pang-aabala sa iyo. Ani Dio. Pagkatapos yung gambalain ng aking pananahimik at paghinalaan na isa akong masamang tao, ay isang simpleng sorry lang ang marinig ko sa inyo? Irereklamo ko ang buong team ninyo. Galit na sigaw na Mr. Juko. Walang nagawa si Dio kundi ang tanggapin ang mga pinagsasasabi ni Mr. Juko. Kahit na ang totoo, ay gusto na niya itong suntukin. Hindi ko na pinatapos ang anumang sasabihin pa ni Mr. Juko at agad ko nang hinila palabas ng bahay ang kaibigan ko na tila hinang-hina dahil sa nangyari. Mahuhuli na sana namin ang politiko, ngunit nakalusot pa. Pero sino kaya sa mga miyembro ng team namin ang asset? Dahil ang tanging nakakaalam lang sa gagawin naming surprise search warrant ay kami ni Dio, si Ninong at mga miyembro ng team namin. Mayroon bang kalaban sa team namin?